Si Zuelage 2, ang malaking lalaking may maitim na mukha, ay isang kilalang malakas na tao sa Martial Arts Association at ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa malayo kaya maging si Wu Ming ay alam kung sino siya. Bagamat hindi pa sila nagkakaharap ay pareho nilang narinig ang tungkol sa isa't isa at ngayong si Zuelage 2 ay nagpakita ng kawalang galang kay Ming ay natural na humakbang pasulong si Wu Ming bilang kanyang alagad dahil sa kanyang paningin ay wala itong karapatang makipaglaban sa kanyang master. Malamig at masamang ngumiti si Zuelage 2 at sinabing mas mabuting umalis na lamang ito dahil siya ang unang mandirigma ng Mongolia at ang dugo ni Genghis Khan ay dumadaloy sa kanyang mga ugat kaya hindi ito makakalaban sa kanya. Malakas na binigkas ni Wu Ming ang pangalan ni Buddha at sinabing si Genghis Khan ay naging abo na kaya hindi ito makakatakot sa sinuman. Ang tingin ni Ming ay patuloy na nakatutok kay Tang Sheng na nakatayo roon ng may pagmamataas at kalamigan, ang kanyang mga kamay ay nasa likuran at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan at hindi man lamang niya pinansin si Ming at kahit binati siya nito ay hindi niya ito pinansin at sa halip ay hinayaan si Zuelage 2 na manggulo. Tumawa si Ming at dahan-daang lumabas at sinabi kay Wu Ming na bilang isang monghe ay hindi ito dapat magpadala sa galit kaya siya na lamang ang haharap. Mabilis na sumagot si Wu Ming na hindi dapat pagurin ang kanyang master sa ganitong maliit na bagay at siya na lamang ang gagawa nito. Ngunit sinabi ni Ming na si Zuelage 2 ay may magandang talento at sa kanyang palagay ay wala pa itong 30 taon kaya nais niya itong paamuin. Galit na galit si Zuelage 2 dahil sa mundong ito ay ang presidente lamang ang kanyang hinahangaan at ngayon ay sinasabi nitong nais siya nitong paamuin at pakiramdam niya ay nilalait siya kaya sumigaw siya na handa niya itong punitin ng buhay. Mahinahong sumagot si Ming na ang kanyang katawan ay matibay kaya maaaring hindi ito kayang punitin ito. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Zuelage 2 na parang isang kidlat sa maaliwalas na kalangitan at ang mga tainga ng lahat ay nag-ingay at parang isang malakas na bagyo siyang sumugod ng may walang kapantay na kapangyarihan at ang kanyang tindig ay tulad ng 1,000 hukbo na rumaragasa at maging si Ming ay lihim na tumango. Si Zuelage 2 ay may 2 metro ang taas at ang kanyang malalaking palad ay tulad ng isang higanteng takip na mabagsik na bumaba mula sa itaas patungo kay Ming, ngunit hindi umiwas si Ming at hindi rin gumamit ng anumang pandaraya at sa halip ay sinalubong niya ito ng purong lakas. Isang malakas na pagsabog ang narinig nang magtagpo ang kanilang mga palad at si Ming ay hindi man lamang gumalaw at nakangiti lamang na nakatitig sa kanya, samantalang si Zuelage 2 ay kitang-kita ang mga ugat sa kanyang katawan at buong lakas na pinakilos ang kanyang kapangyarihan upang itulak si Ming, ngunit kahit anong gawin niya ay nanatili itong tulad ng dati. Sinabi ni Zuelage 2 na titingnan niya kung gaano ito katagal at malamig na tumawa si Ming at inulit ang salitang bata. Pagkasabi nito ay huminga siya ng malalim at ang kanyang katawan at mga paa ay biglang lumaki at ang katawan ng isang Supreme Master ay kayang lumaki at lumiit, ang mga buto at kalamnan ay tulad ng sponge na sadyang kahanga-hanga at sa isang iglap ay naging isang higanti si Ming na mas mataas pa ng isang ulo kaysa kay Zuelage 2 at ang kanyang mga braso ay puno ng malalaking asul na ugat na magkakasalit-salit at ang kanyang mga kamay ay tulad ng mga kamay ng isang demonyo. Labis na nagulat si Zuelage 2 at napasigaw na nagtanong kung ito ba ay isang halimaw dahil sa kanyang pag-unawa ay hindi maaaring magbago ang katawan ng tao ng ganoon at hindi niya alam na si Ming ay hindi lamang kayang lumaki kundi kayang kumalat bilang usok at magtipon bilang anyo at maging alikabok, mga bagay na mas hindi niya kayang maunawaan. Bahagyang ginamit ni Ming ang kanyang lakas at ang mga batong sahig sa ilalim ng mga paa ni Zuelage 2 ay biglang nabasag at ang kanyang mga paa ay malalim na lumubog dito at ang kanyang mukha ay nagpakita ng labis na sakit at bilang isang martial artist ay agad niyang nalaman na hindi siya makakalaban at kung magpapatuloy pa siya ay tiyak na mababali ang kanyang mga buto at masisira ang kanyang mga litid, ngunit sa harap ng presidente ay hindi siya maaaring sumuko kaya pinilit niyang tiisin ito. Nagtanong si Ming kung sumusuko na ba siya at mariing sumagot si Zuelage 2 na hindi. Dinagdagan pa ni Ming ang kanyang lakas at ang mga buto ni Zuelage 2 ay nag-ingay na at umabot na siya sa kanyang limitasyon at malamig na sinabi ni Ming na kung hindi pa ito sisuko ay papatayin niya ito sa isang atake. Si Zuelage 2 ay may pambihirang talento at hindi niya nais mamatay ng ganoon na lamang at gaano man kahalaga ang utos ng presidente ay hindi ito mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay kaya sumigaw siya na sumusuko na siya. Ngunit hindi pa rin siya binitawan ni Ming at nagtanong kung nais ba niyang magkaroon ng ganitong banal na lakas at nagulat si Zuelage 2 at hindi sinasadyang tumango at sinabing natural na nais niya. Mariing sinabi ni Ming na kilalanin siya bilang kanyang master at ituturo niya rito ang walang kapantay na teknik, ngunit umiling si Zuelage 2 at sinabing mas malakas lamang ito sa kanya at sa kanyang puso ay may kaunti pa siyang pagtutol.
Tumawa si Ming at sinabing ipapakita niya rito ang tunay na walang kapantay na teknik at pagkasabi nito ay bigla niyang binitawan si Zulich II at sa isang hakbang ay nasa harap na niya si Tang Sheng at ang kanyang walang takot na tindig na handang Huracan ng lahat ay ikinagulat ni Tang Sheng na hindi sinasadyang umiwas sa kaliwa at nakaalis siya ngunit ang mahigit 10 tagasunod sa kanyang likuran ay hindi nakaalis at pakiramdam nila ay isang malakas na hangin ang dumating at sila ay nagliparang tulad ng mga papel at bumagsak sa lupa ng walang kaayusan. Nang hindi nagtagumpay si Ming sa kanyang unang atake ay bigla siyang naging isang anino at parang kidlat na sumugod kay Tang Sheng at ang huli ay labis na nagulat at ginamit ang kanyang pinakamahusay na light body technique upang umiwas sa kaliwa at kanan ngunit paano makakapantay ang martial techniques ng mundong ito sa mga mula sa kontinente ng martial arts at pagkatapos lamang ng dalawang pag-iwas ay hinawakan na siya ni Ming sa balikat. Labis na nagulat si Tang Sheng at sumigaw na lumayo ito at pagkatapos ay naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na pumipigil sa kanya at ang kanyang itaas na katawan ay diretsyang idiniin ni Ming sa ilalim ng lupa at malalim na lumubog sa semento. Mariing suminghal si Ming at sinabing kinausap niya ito ngunit hindi siya nito pinansin at nagtanong kung ito ba ay kawalang galang at galit na galit si Tang Sheng at ginamit ang kanyang mga palad upang itulak ang lupa at bunutin ang kanyang katawan ngunit sa sandaling ginamit niya ang kanyang buong lakas ay hinawakan siya ni Ming sa batok at mariing idiniin muli at yumanig ang lupa at tila nang inig ang buong hotel at ang kanyang buong katawan ay tuluyan ng naipit sa ilalim ng lupa. Binyantaan siya ni Ming na huwag nang lumaban dahil kung hindi ay pipisay niya ito at si Tang Sheng ay hindi na lumaban at ang kanyang kalooban ay puno ng masalimuot na damdamin na hindi maipaliwanag at naisip niyang siya ay ang presidente ng Martial Arts Association at ngayon ay ganito na lamang siya kabilis na natalo isang tunay na kahihiyan. Nagtanong si Ming kung sumusuko na ba siya at ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang leeg na tila sinasabing kung hindi ito sesuko ay babaliin niya ito at kahit ang mukha ni Tang Sheng ay nakabaon sa lupa ay hindi ito naging hadlang upang makapagsalita siya at sinabing sumusuko na siya. Sinabi ni Ming na mabuti naman at hinayla niya si Tang Sheng mula sa hukay ng semento at tinulungan itong tanggalin ang alikabok sa kanyang damit at tinanong kung nasaktan ba niya ito. Ang mga kalamnan sa mukha ni Tang Sheng ay kumaibat ng ilang beses at sinabing hindi. Sinabi ni Ming na hindi niya inaasahang may taong kayang umabot sa antas ng martial guro at kahit hindi gaanong matibay ang pundasyon ay tunay na isang henyo ang taong ito. Nang inig ang katawan ni Tang Sheng at nagtanong kung ano ang martial guro at ipinaliwanag ni Ming na ang martial guro ay ang yugto ng pagkakaroon ng martial soul at pagkasabi nito ay iniunat niya ang kanyang kamay at hinugot ang isang aninong anyong tao mula sa katawan ni Tang Sheng at ang aninong ito ay ang kanyang martial soul at nang ito ay alisin ay labis siyang nagulat at natakot at humingi ng awa. Ibinalik ni Ming ang kanyang martial soul at ngumiti at sinabing huwag itong mag-alala dahil hindi niya kayang patayin ang isang talentong tulad nito at nagtanong kung nais ba nitong umangat pa sa mas mataas na antas at nang inig ang buong katawan ni Tang Sheng at walang pag-aalinlangan na sumagot ng oo. Sinabi ni Ming na kung nais nito ay kilalanin siya bilang master at agad na lumuhad si Tang Sheng at 3 ulit na malakas na tumama ang kanyang ulo sa sahig at sinabing siya ay sumusunod bilang alagad. Tuwang-tuwa si Ming na parang nakakuha ng isang kayamanan at sinabing maganda ito at sa kanyang palagay ay wala pa itong 30 taon kaya ito ang kanyang magiging unang disciple. Muling nagbigay galang si Tang Sheng at nagpasalamat at tumango si Ming at sinabing nais niyang mag-recruit ng mga alagad mula sa mundo kaya siya nagdaraos ng paligsahan at ang bagay na ito ay orihinal na pinamamahalaan ng pamilya Ling ngunit bilang presidente ng Martial Arts Association ay kailangan itong tumulong. Agad na sumagot si Tang Sheng na nauunawaan niya at ang lahat ay natulala sa hindi inaasahang pangyayari. Inakala nilang tuturuan ni Tang Sheng ng leksyon si Ming ngunit sa halip ay biglang bumaligtad ang sitwasyon at siya ay natalo at nagpakilala pa bilang disciple at ang ipinakitang kakayahan ni Ming ay talagang ikinagulat nila at hindi nila ito kayang paniwalaan. Ngayon ay isinantabi ni Tang Sheng ang kanyang pagmamataas at sinabing noong una niyang makita ang pamamaraan ni Ming sa pagtama ng mga points ay alam na niyang isa itong mataas na tao ngunit ngayong nakita niya ito ng personal ay natanto niyang lubos niyang minamaliit ito at kung alam lamang niya ang tunay na kakayahan nito ay hindi siya mangangahas na pumunta. Tinapik siya ni Ming sa balikat at sinabing mag-usap sila ng masinsinan at anumang katanungan ay maaari niyang itanong at ang lahat ay naiwan sa labas habang si Ming ay dinala si Tang Sheng sa pinakamataas na palapag sa Marangyang Suite.
Si Tang Sheng na dating presidente ng Martial Arts Association ay ngayon ay tulad ng isang batang mag-aaral na masunurin na nakatayo roon at kahit pinapunta siya ni Ming ay hindi siya nang ahas na umupo at mapagpakumbaba siyang nagtanong kung sa kanyang edad ay mayroon pa ba siyang puwang para sa pag-unlad at para sa kanyang kinabukasan ay mayroon pa rin siyang mga alalahanin at hindi siya tulad ng kanyang panlabas na anyo na mayabang kundi ito ay ang kawalan ng kalaban. Tumawa si Ming at nagtanong kung ilang taon na siya at sumagot si Tang Sheng na 28. Mariing suminghal si Ming at sinabing 28 ay matanda na at siya ay halos 40 taon na at kung ganoon ay mas wala na siyang pag-asa at nagulat si Tang Sheng at nagtanong kung siya ay halos 40 na ngunit ang kanyang hitsura ay tulad ng 15 o 16 na taon lamang. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing saka na niya ito ipapaliwanag at tiniyak na pagdating doon ay gagawin niya itong isang martial god. Nang marinig ang salitang martial god ay hindi napigilan ni Tang Sheng ang kanyang pananabik at puno ng pagkabigla ay nagtanong kung gaano kalakas ang isang martial god. Nag-isip sandali si Ming at sinabing hindi niya masabi kung gaano kalakas ang nasa huling bahagi ng martial god ngunit kung sa unang bahagi ay may kakayahan nitong pumatay ng mga immortal at Buddha, lumipad sa langit at lamusong sa lupa, lumaki at lumiit at maging tumawid sa sansinukob at malayang maglakbay sa iba't ibang malalaking mundo. Nayanig ang buong katawan ni Tang Sheng, pumatay ng immortal at Buddha at malayang maglakbay sa iba't ibang mundo at ang kanyang puso ay biglang nag-alab at ang kanyang hinaharap ay puno ng pag-asa at ang lahat ng ito ay mga bagay na dati ay hindi niya kayang isipin ngunit ngayon ay may pagkakataon ng maging totoo. Ipinaliwanag ni Ming na ang pagdaraos ng tournament ay upang magdala ng isang grupo ng mga tao pabalik at magtatag ng sariling paaralan kaya kailangan niyang tulungan siyang pumili ng mga magagandang binhi at labis na interesado si Tang Sheng na gawin ito para kay Ming at agad siyang nagtanong kung ano ang mga kahingian ng kanyang master sa pagpili ng mga alagad at kung dapat bang tingnan ang kanilang pagkatao at talento. Tumawa si Ming at nagtanong kung ang pagkatao ba ang batayan at ipinaliwanag na sa kanyang paaralan ay anuman ang pagkatao ng isang tao ay maaari itong maimpluwensyahan ng kanyang lakas ng kalooban kaya ang sinumang wala pang 35 taong gulang at ang antas ay nasa martial master pataas ay maaaring tanggapin bilang personal na alagad samantalang ang mga nasa itaas ng martial master na wala pang 40 taon ay maaaring maging ordinaryong alagad at ang mga wala pang 40 taon na may antas ng martial warrior ay maaari ring tanggapin bilang mga alagad na tagapaglingkod. Pagkatapos ay tinuruan niya si Tang Sheng kung paano tukuyin ang iba't ibang antas ng pagsasanay at si Tang Sheng na may pambihirang pananaw at karunungan ay mabilis na nakaunawa at hindi nagtagal ay nagkaroon na siya ng malalim na pag-unawa sa pagkakahati-hati ng mga antas sa Tianyuan. Sinamantala ni Tang Sheng ang pagkakataong ito upang magtanong ng maraming bagay tungkol sa kontinente at habang lalo niyang nauunawaan ang kalagayan doon ay lalo siyang nanabik at naisip niyang tunay na napakaswerte niya sa araw na ito dahil kung ihahambing sa kanyang magiging kinabukasan sa mundo ay ang pagiging presidente ng asosasyon at pagiging pinakamalakas ay pawang walang saysay at bigla niyang naramdaman muli ang parehong pananabik at kagalakan noong una siyang tumuntong sa landas ng martial arts kasama ang kanyang ambisyong umangat. Mariing tiniyak ni Tang Sheng na gagawin niyang matagumpay ang tournament at buong tapang na nangako kay Ming. Nagtanong si Ming kay Tang Sheng kung ilang tao sa mundo ang may kwalipikasyong maging kanyang junior brother at itinaas ni Tang Sheng ang kanyang 10 daliri at sinabing ayon sa kahingian ng kanyang master ay hindi hihigit sa 10 tao dahil ang iba ay may mataas na antas at hindi mas mababa sa kanya ngunit sa kasamaang palad ay masyadong matatanda na sila at wala ng kwalipikasyon maging ordinaryong alagad man lamang. Tumango si Ming at sinabing 10 ay hindi nakakaunti dahil sa hukbo ay hindi mahalaga ang dami kundi ang kalidad at ganoon din sa pagtanggap ng mga alagad at buong-buo niyang ipinagkatiwala ang bagay na ito kay Tang Sheng at nangakong may malaking gantimpala pagkatapos. Sumagot si Tang Sheng na isang karangalan ang maglingkod sa kanyang master at hindi na kailangan ng gantimpala ngunit ipinaliwanag ni Ming na ang gantimpala ay para sa tagumpay at parusa para sa pagkakamali at ito ang patakaran ng kanilang sect at pagkatapos ay sinabing magsasagawa siya ng saradong pagsasanay at maaaring hindi niya maabutan ang tournament kaya si Tang Sheng na ang bahala sa lahat. Sumang-ayon si Tang Sheng at umalis na may panibagong sigla at labis na nasiyahan si Ming sa kanyang unang disciple at nagsimula na siyang mangarap tungkol sa hinaharap. Tinanong niya si Bame Ying kung anong uri ng paaralan ang dapat niyang itatag at sumagot si Bame Ying na kailangan muna niyang bigyan ito ng pangalan. Nag-isip si Ming at iminungkahi na dahil ang kanyang mga alagad ay mula sa mundo ay tawagin na lamang itong Earth Sect ngunit tumutol si Bame Ying at sinabing madali nitong ilalantad ang kanilang pinagmulan.
Muli siyang nag-isip at sinabing tawagin na lamang itong Heavenly Dao Sect dahil ang kanilang hinahangad sa pagsasanay ay ang makalangit na landas. Hindi na tumutol si Beiming sa pagkakataong ito at sinabing hindi kailangang sundin ng kanyang master ang nakagawian sa Tianyuan at maaari niyang itatag ang mga patakaran ayon sa kultura at kaugalian ng mga taga-mundo. Sumang-ayon si Ming at sinabing si Tang Sheng bilang presidente ay may malawak na karanasan at dapat niya itong kausapin at naalala niyang noon sa Haotian sect ay kulang siya ng mga pinagkakatiwalaang tao kaya natalo siya ng ganoon kasakit ngunit sa pagkakataong ito ay kapag nasanay na niya ang mga alagad na ito ay hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Sinabi ni Beiming na sa kanyang pagmamasid ay ang mga tao rito ay mas masalimuot ang pag-iisip kaysa sa mga taga-Tianyuan at hindi magiging madali ang pamahalaan sila. Tumawa si Ming at sinabing ang mga taong ito ay pawang nahuhumaling sa martial arts at hanggat ang kanyang kakayahan ay mas mataas at ang kanyang antas ay mas malayo sa kanila ay patuloy silang susunod sa kanya at kung balang araw ay may makahihigit sa kanya ay masaya lamang siya dahil nangangahulugang may isang taong nagtagumpay sa pagtahak sa landas na ito at sino man ito ay makikinabang ang mga susunod. Idinagdag pa niyang kapag siya ay naging martial arts saint ay magagamit na niya ang kanyang nascent soul upang maimpluwensyahan ang kanilang pag-iisip at magkakaroon sila ng parehong katangian at mithiin tulad niya at sa panahong ito ay hindi na mahalaga kung sila ay may simpleng pag-iisip o hindi. Nag-alala si Beiming at sinabing ang pagpapalaki ng napakaraming master ay mangangailangan ng napakalaking resources at sa kasalukuyan ay wala nang natitirang pera si Ming kaya paano niya ito masusuportahan. Sumagot si Ming na hanggat may kakayahan ay hindi kailanman naging problema ang resources at ang mga taong ito ay umabot sa antas ng martial master at martial guru kahit kakaunti lamang ang kanilang resources kaya pagdating doon ay tiyak na magiging mga henyo ng Dao body at ang resources ay magiging pangalawang bagay na lamang. Habang sina Tang Sheng at ang iba pa ay abala sa paghahanda ng tournament ay hindi nakialam si Ming at ang tanging natitira ay ang paghihintay at dahil may mahigit isang buwan pa ay sinimulan niyang sanayin ang kanyang flash microcarving technique na kung saan ay mag-uukit siya ng masalimuot na formation sa kanyang balat at ang proseso ay puno ng sakit at panganib ngunit sa kabutihang palad ay isa siyang dalubhasa sa inscription at formation at may pambihirang pagtitiis kaya hindi ito naging problema para sa kanya. Ang formation na kanyang inukit ay tinatawag na Receiving Grand Formation at kapag natapos ito ay maaari itong gamitin kasabay ng pagsasanay ng Receiving Great True Force na isa sa tatlong pangunahing teknik ng Immortal Temple at malaki ang maitutulong nito sa kanyang kakayahan. Samantala habang masipag siyang nagsasanay ay puspusan din ang paghahanda para sa tournament at si Tang Sheng bilang presidente ng Martial Arts Association ay may kakayahang kumilos ng mas malawak kaysa sa pamilya Li dahil ang mga miyembro ng asosasyon ay maraming bilyonaryo sa mundo at kahit hindi sila mayaman ay may kakayahan silang kumbinsihin ang mga mayayaman na maglabas ng pera at sila ay mga kakaibang tao na may pambihirang kakayahan at ang kanilang mga kakilala ay pawang mayayaman at makapangyarihan. Bago magsimula ang tournament ay sa isang marangyang tahanan sa India ay isang payat na kabataang nakadamit tulad ng isang monghe ang nakatitig sa telebisyon na nagpapalabas ng patalastas ng pandaigdigang paligsahan at matapos itong panuurin ay ang kanyang kalmadong mukha ay nagpakita ng bahagyang pag-usisa at sinabi niya sa kanyang mayordomo na nais niyang magparehistro. Ang mayordomo na isang nasa katamtamang edad na may pambihirang tindig ay pinayuhan siyang huwag nang sumali dahil siya ay inapo ng mga Diyos ng Hinduismo ngunit umiling ang kabataan at sinabing pakiramdam niya ay may isang kadena na pumipigil sa kanyang pagsasanay at sa pamamagitan ng tournament ay maaari niya itong maalis. Sumang-ayon ang mayordomo at sinabing agad niya itong ipagrerehistro. Sa isang kastilyo sa Europa na may daan-daang taon ng kasaysayan ay isang lalaking nakapula ang nakatitig sa tanawin sa labas at ang kanyang ekspresyon ay kasentigas ng bato at sa kanyang likuran ay isang mayordomong nakayuko na nagtanong kung nakapagpasya na ba ang count. Dahan-daang tumango ang lalaking nakapula at sinabing ang ganitong pagkakataon ay minsan lamang dumarating at hindi niya ito maaaring palampasin at narinig niyang ang taong ito ay sadyang pambihira kaya nais niya itong makilala. Tumango ang mayordomo at sinabing kahanga-hanga ang taong nagawang pasukuin si Tang Sheng at kung makukuha ng count ang kanyang dugo ay tiyak na mabilis na uunlad ang kanyang pagsasanay. Sa tropikal na kagubatan ng Timog Amerika ay isang kabataang nakahubad ang itaas na katawan ang nakatayo sa ulo ng isang higanteng ahas at may hawak siyang radyo na nagpapalabas ng balita tungkol sa paligsahan at matapos marinig ang patalastas ay ngumiti ang kabataan at sinabi sa kanyang alagang ahas na sa ganitong kasaganaang premyo ay oras na upang lumabas sila ng kagubatan.
Ang higanteng ahas ay sumigaw ng malakas at winasak ang isang malaking puno sa pamamagitan ng kanyang buntot at ang buong kagubatan ay nagkagulo sa takot. Sa kabundukan ng Kunlun sa China ay isang batang Taoist priest ang nakaupo sa gitna ng nyebe at ang kanyang mga mata ay maliwanag na nakatitig sa maulap na tanawin at nang huminga siya ay isang sinag ng espada ang lumitaw at kumonekta sa bahaghari sa kalangitan. Sa sandaling ito ay isang matandang Taoist ang dumating na naglalakad sa nyebe ng walang iniwang bakas at tinanong ng batang pari kung talagang kailangan niyang pumunta at ang matanda na kanyang pamangkin sa kanilang paaralan ay ngumiti at sinabing ang tournament ay may malaking kapalaran at kung may pagkakataon ay dapat niya itong kunin. Tumango ang batang pari at sinabing sige at nagtaka siya kung bakit maraming patakaran ang taong ito at mga kabataan lamang ang pinapayagan. Ipinaliwanag ng matanda na sinabi ng kanilang pinakamatandang master na ito ay maghahatid ng malaking kapalaran at bago pa man matapos ang kanyang mga salita ay ang batang pari ay nakatapak na sa isang sinag ng espada at lumipad palayo. Sa buong mundo ay hindi mabilang na master ang nagtungo sa kabisera ng China at sa wakas ay dumating ang araw ng tournament at ang presidente ng Martial Arts Association ay naroon kasama ang maraming master at ang mga pinuno ng mga pangunahing bansa ay naroon din at maging ang iba't ibang bansa ay nag-live broadcast ng kaganapan at ang karangyan nito ay hindi mas mababa kaysa sa Summer Olympics na ginaganap tuwing 4 na taon. Ang orihinal na plano ay magsisimula ang tournament sa alas 9 ng umaga ngunit alas 8:15 na ay wala pa rin si Ming at sa loob ng opisina ay nagtanong si Tang Sheng kung lumabas na ba ang kanyang master at sumagot ang kanyang tinanong na hindi pa. Nagtanong si Wu Qiong kung dapat ba silang maghintay kung hindi dumating ang kanyang master at sumagot si Tang Sheng na tila wala nang balak ang kanyang master na makialam sa tournament at ipinagkatiwala na nito sa kanila ang lahat kaya kahit wala ito ay dapat nilang gawin ang lahat upang magtagumpay. Sumang-ayon ang lahat at nagpas siyang sundin ang orihinal na plano. Sa sandaling ito ay hindi pa tapos si Ming sa kanyang flesh micro-carving at ang huling hakbang ay mangangailangan pa ng 3 araw kaya wala siyang pagkakataong dumalo sa tournament. Alas 9 ay pormal na idineklara ni Tang Sheng ang pagsisimula ng pandaigdigang paligsahan at ang mga napili mula sa iba't ibang bansa ay sunod-sunod na lumitaw sa arena may mga lalaki at babae may mga kabataan at mas nakatatanda at bawat isa ay may pambihirang tindig at kakayahan at ang kabuuang bilang ay mahigit 500. Mula sa halos 80 bilyong tao sa mundo ay 500 lamang ang napili patunay na sila ang pinakamahusay sa mga piling tao mga henyo sa gitna ng mga henyo at bawat isa ay may pambihirang talento at malakas na kalooban sa martial arts. Sa 500 ito ay ang pinakamababa ay nasa antas ng martial warrior at halos 1/10 ay nasa antas ng martial master ngunit ang mga patakaran ng tournament ay hindi nakabatay sa antas at maging martial warrior man o martial master ay isa-isang maglalaban hanggang sa mapili ang pinakamalakas at maging sina Tang Sheng, Wu Qiong, Su Zizhen, at Pan Long ay sumali rin. Upang matugunan ang mga kondisyong itinakda ni Ming ay ang lahat ng kalahok ay hindi maaaring lumampas ng 40 taon at ang kanilang antas ay hindi maaaring mas mababa sa martial warrior at dahil dito ay 500 lamang ang napili sa buong mundo ngunit sa totoo ay ang mga natira ay may sapat na kwalifikasyon upang sumali sa Heavenly Dao Sect ngunit hindi nais ni Ming na tumanggap ng napakaraming alagad kaya magkakaroon pa rin ng ilang round upang mabigyan ng ranggo ang lahat ng kalahok. Ang tournament ay gumamit ng round-robin system kung saan ang bawat 2 tao ay maglalaban at ang panalo ay 2 puntos tabla ay 1 puntos at talo ay 8 puntos at sa huli ay iraranggo ang lahat batay sa kanilang puntos upang maipamahagi ang mga premyo. Ang tunay na nais ni Tang Sheng ay ang ranggo dahil sa pamamagitan lamang nito makakapili sila ng mga alagad para sa Heavenly Dao Sect. Sa isang tahimik na silid sa loob ng tradisyonal na bahay ng pamilya Lee sa kabisera ay dahan-daang nagmulat si Ming ng kanyang mga mata at ang kanyang buong katawan ay nagliliwanag ng mahalagang liwanag at ang receiving grand formation ay tuluyan ng nakaukit sa kanyang balat at ang dahilan kung bakit ito umabot ng 1 buwan ay dahil kasabay ng pag-ukit ay sinasanay din niya ang receiving great true force na nilikha ng ninuno ng tao na may 33 antas at sa bawat antas ay mas lumalakas ang kapangyarihan nito at sa kasalukuyan ay nakabuo na siya ng isang hibla ng receiving true force sa kanyang katawan na tulad ng isang mananipis na agos at kahit hindi pa ito gaanong malakas ay mayroon itong walang katapusang gamit at kahit makatagpo siya ng lakas na ilang ulit na mas malaki kaysa sa kanya ay kaya niya itong tanggapin at ituro sa ibang direksyon. Nagtaka siya kung nagsimula na ba ang tournament at pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng pinto. Sa labas ay may isang miyembro ng Martial Arts Association na naghihintay at nang makita si Ming ay agad itong lumuhod at bumati at tinawag siyang Grand Master.
Nagtanong si Ming kung nagsimula na ba ang tournament at sumagot ang miyembro na ngayon ang huling araw at malapit na itong matapos. Ngumiti si Ming at sinabing mabuti at naabutan pa niya ang huling araw at nagtanong kung naging maayos ba ang lahat. Sumagot ang miyembro na sa pangangasiwa ng presidente ay naging maayos ang lahat, ngunit ang tanging nakakalungkot ay may ilang naglaban ng labis at namatay sa arena. Umiling si Ming at sinabing para lamang sa ranggo ay isinugol pa nila ang kanilang buhay. Ang tournament ay nasa ikalimang araw na at ngayon ang huling araw at ang pinakamahalagang laban ay inilagay sa araw na ito. Nang lumitaw si Ming sa tournament ay nakatayo na si Tang Sheng sa arena at ang kanyang kalaban ay isang lalaking nakapula mula sa kanluran na nagngangalang Odin, isang master ng martial guru na may pambihirang kakayahan at sa lahat ng kalahok ay bukod sa kanilang dalawa ay mayroon pang tatlong nasa antas ng martial guru, si Gandhi ng India, si Bai Hani ng China, at si Francisco ng Brazil. Ang mga nasa antas ng Martial Master at Great Martial Master ay may 49 at ang natitira ay pawang mga Martial Warrior at ang ilan sa kanila ay may napakalakas na kakayahan at nagawa pang talunin ang mga nasa antas ng Martial Master. Naging interesado si Ming sa huling laban at nasiyahan siya sa mga resulta. Ang mga mata ni Odin ay biglang naging pulang-pula at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng pulang usok at isang kakaibang kapaligiran ang bumalot sa buong lugar. Naningkit ang mga mata ni Ming at malinaw niyang naramdaman na si Odin ay may mana ng Blood Clan at ang kanilang paraan ng pag-atake ay sadyang napakasama at hindi niya napigil ang mag-alala para kay Tang Sheng bilang kanyang unang disciple. Matapos mag-isip sandali ay pumunta siya sa arena at pinigilan ang laban. Malamig siyang tiningnan ni Odin at nagtanong kung siya ba ang nasa likod nito at sinabing kung ayaw nitong lumaban ay siya na lamang ang makikipaglaban sa kanya. Tumawa si Ming at sinabing walang problema ngunit kung matalo ito ay kailangan nitong sumali sa kanyang paaralan bilang alagad. Mayabang na sumagot si Odin na kung matalo siya ay susunod siya sa anumang nais nito ngunit siya ay matagal nang nag-iisa at hindi pa natatalo kaya napakahirap para kay Ming na manalo. Biglang kumilos si Ming at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng pulang liwanag at isang blood hand imprint ang biglang sumugod kay Odin at ang huli ay labis na nagulat dahil ang kapangyarihan ng kalaban ay sadyang napakalakas at hindi kayang labanan at maging ang kanyang espiritu ay napigilan at halos hindi siya makapag-isip. Walang anumang pag-aalinlangan na si Odin na isang dakilang master ay pinalipad ni Ming at malinaw niyang naramdaman na ang Blood Clan technique ni Ming ay sadyang napakadalisay at ang kanyang lakas ay napakataas at sila ay hindi magkapantay. Nang bumagsak si Odin ay agad siyang lumuhad at nagbigay galang kay Ming at sinabing siya ay natalo at lubos na sumusuko at nagtanong kung saan nanggaling ang kanyang technique. Ipinaliwanag ni Ming na mayroon siyang kumpletong mana ng Blood Clan at kung nais nitong matuto ay ituturo niya ito. Walang pag-aalinlangan si Odin na humiling na tanggapin siya bilang disciple dahil sa loob ng maraming taon ay naghahanap siya ng pagkakataong umunlad ngunit ang kanilang mana ay hindi kumpleto at hindi siya makahanap ng daan palabas hanggang sa makilala niya si Ming. Sinabi ni Ming na mula ngayon ay siya ang kanyang pangalawang disciple at junior brother ni Tang Sheng at tuwang-tuwang nagpasalamat si Odin. Nakatayo sa arena ay ipinahayag ni Ming na opisyal nang tapos ang tournament at marami sa kanila ang makakatanggap ng kanyang imbitasyon upang pumunta sa tunay na mundo ng pagsasanay at matuto ng tunay na mga teknik at martial arts at kung nais nilang marating ang mas malayo at maging mas malakas ay sumali sila sa kanya. Ang tournament ay natapos ngunit ang mga nasa unang 100 pwesto ay halos hindi umalis at sila ay naakit ng mga salita ni Ming at nagtaka kung ano nga ba ang tunay na mundo ng pagsasanay. Sa loob ng command hall ay nakatayo sina Tang Sheng at Odin sa magkabilang tabi ni Ming at sa kanyang harapan ay ang 8 natitirang nasa nangungunang 10 na pawang mula sa iba't ibang panig ng mundo, may mga lalaki at babae at lahat ay bata pa. Ipinaliwanag ni Tang Sheng na ang 8 ito ay pasok sa mga kondisyon ng pagtanggap ng disciple at isa-isa silang tiningnan ni Ming at itinuro ang 3, si Francisco ng Brazil, si Gandhi ng India, at si Bai Hani ng China, na pawang nasa antas ng martial guru at mga henyo sa gitna ng mga henyo. Nagtanong si Ming kung nais nilang kilalanin siya bilang master at agad na sumagot si Bai Hani na nais niya ngunit si Gandhi ay tumingin sa kanya nang may paghamak at sinabing kailangan muna niya itong mapasunod at si Francisco ay malamig na tumawa at nagtanong kung ano ang karapatan nito upang maging kanyang master. Tumango si Ming at nagtanong kung ano ang kanilang pinakamahusay na kakayahan at sumagot si Gandhi na sinasanay niya ang banal na teknik ng Hinduismo at nakamit ang lakas ni Shiva at si Francisco naman ay bihasa sa espiritual na komunikasyon at kayang maramdaman ang iniisip ng iba.
Hinamon sila ni Ming na gamitin ang kanilang pinakamahusay na kakayahan at sabay siyang atakihin at kung makatagal sila ng 3 atake ay siya ang matatalo at nagkatinginan ang dalawa at agad na nakaramdam ng pananabik na subukan ito. Si Gandhi ang unang kumilos at sa 2 hakbang ay niyakap siya nito ng mahigpit samantalang si Francisco ay idiniin ang kanyang hinlalaki sa kanyang noo at isang matalim na espiritual na lakas ang tumusok kay Ming. Mariing tumapak si Ming at ang kanyang katawan ay pumihit na parang isang higanteng ahas at si Gandhi ay pinalipad at naglabas ng dugo at mas masahol pa ang nangyari kay Francisco na sumigaw sa sakit at napahawak sa kanyang ulo habang dumudugo ang kanyang mga mata. Mahinahong sinabi ni Ming na mas madali pa niyang patayin sila kaysa sa langgam at sila ay sadyang napakahina. Sina Gandhi at Francisco ay hindi na ng ahas na tumutol at agad na lumuhad at kinilala siya bilang master. Sa ganitong paraan ay nagkaroon si Ming ng 8 disciple, sina Wu Qiong, Su Zizhen, Fan Long, Tang Sheng, Odin, Francisco, Bai Hani, at Gandhi, at binigyan sila ng ranggo mula sa 1 hanggang 8. Ang iba ay nais ding magbigay galang ngunit ipinaliwanag ni Tang Sheng na silang 8 ang personal na disciple ng kanilang master at ang mga ito ay walang kwalipikasyong maging personal na disciple at maaari lamang maging ordinaryong alagad. Ang totoo ay ang mga ito ay pasok sa mga kondisyon ni Ming upang maging personal na disciple ngunit dahil sa nauna ay tumaas ang kanyang pamantayan. 3 sa kanila ang piniling umalis dahil ayaw nilang maging ordinaryong alagad na walang katayuan at 2 ang pumayag na sumali at bukod dito ay pumili pa si Ming ng 34 na ordinaryong alagad mula sa iba na nagbigay ng kabuuang 36 at ang bilang ng mga alagad na tagapaglingkod ay mas marami na umabot sa 108 pumayag. Nang matapos ang lahat ay alam ni Ming na oras na upang umalis at matapos ang mahabang panahon sa mundo ay nais na niyang malaman ang kalagayan ng Tianyuan. Sa tahanan ng pamilya Li sa kabisera ay nagpaalam sina Li Ran at Li Xiaoshu kay Li Hualong at kasama ang mga alagad ni Ming ay nagtungo sila sa tuktok ng bundok at marami rin ang nagdala ng kanilang mga pamilya at ang maliit na tuktok ay halos mapuno ng tao at mula sa ibaba ay maraming naglalakbay sa landas ng pagsasanay ang nakatitig sa kanila at nais nilang sumama ngunit wala silang kwalipikasyon. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang token at ang tuktok ng bundok ay nagliwanag at si Shen Yuanyi sa kabilang mundo ay naramdaman ito at binuksan ang teleportation formation at isang puting liwanag ang bumaba mula sa langit at si Ming at ang kanyang grupo ay bumalik sa Tianyuan sa loob ng teritoryo ng East Mountain. Pagdating nila sa Tianyuan ay biglang naramdaman ni Tang Sheng at ng iba pa na parang isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanila at ang bawat isa ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na ginhawa at marami ang hindi napigil ang sumigaw sa kagalakan. Si Shen Yuanyi ay muling nakasama ang kanyang anak at asawa at natural na marami silang pinag-usapan kaya hindi na sila ginambala ni Ming at sa halip ay dinala ang kanyang mga alagad sa loob ng East Mountain upang maghanap ng lugar para sa kanilang paaralan at dahil ang lugar ay pag-aari ni Shen Yuanyi na isang longevity realm na master ay ito ang pinakaligtas na lugar. Ang East Mountain ay likas na maraming bundok at may napakagandang tanawin at hindi nagtagal ay natagpuan ni Ming ang isang mataas na bundok na may magandang kapaligiran sa gitna nito at agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang mag-ukit ng mga kuweba at bulwagan at nag-utos ng mga tao upang bumili ng mga kailangan. Ang East Mountain King ay may malaking kayamanan at maraming talento at anumang kailangan ni Ming ay mabilis na naibigay kaya sa loob lamang ng 10 araw ay ang buong bundok ay naging isang lugar na kayang tumira ng ilang libong tao at puno ng mga kagamitan at pang-araw-araw na pangangailangan. Sa ibaba ng bundok ay itinayo ang isang gate na may nakasulat na Heavenly Dao Sect at sa ganitong paraan ay tahimik na binuksan ang paaralan at bukod kay Shen Yuanyi, Jin Shanbai at ilang kaibigan ay kakaunti ang nakakaalam. Ang seremonya ng pagbubukas ay napakasimple at ang mga mahahalagang panauhin ay bukod kay Jin Shanbai at sa iba pang miyembro ng Immortal Temple ay si Shen Yuanyi lamang at dahil natagpuan ni Ming ang kanyang asawa at anak ay labis ang kanyang pasasalamat at lubos niyang sinuportahan ang pagtatatag ng paaralan. Hindi inaasahan ni Ming na hindi lamang si Jin Shanbai ang dumating kundi pati na rin sina Yu Lianyan, Zhao Xin, Ding Wei at iba pa at nagdala pa sila ng regalo mula sa Immortal Temple na nagkakahalaga ng 100 milyong longevity coins. Matapos ang kasiyahan ay nagpaalam ang lahat at ang mga alagad na sumama kay Ming sa Tianyuan ay unti-unti nang nakapag-adjust sa bagong kapaligiran at noong una ay takot na takot sila kapag nakakakita ng martial god o deity ngunit ngayon ay mas maayos na sila.
Sa loob ng training hall ay tiningnan ni Ming ang kanyang 8 personal na disciple at nakangiti siyang nagtanong kung ano ang kanilang mga iniisip at opinyon matapos ang ilang araw. Punong-puno ng damdamin si Tang Sheng at sinabing ngayon lamang niya naunawaan kung gaano kalawak ang mundo at sinabi ni Bai Hani na mayroong tao sa labas ng tao at langit sa labas ng langit at sila ay sadyang napakahina at mas matindi pa ang sinabi ni Wu Qiong na kung ihahambing sa mga tao rito ay para silang mga langgam at mas masahol pa sa langgam. Pinakinggan ni Ming ang kanilang mga salita at sinabing hindi dapat maging mayabang ang tao ngunit hindi rin dapat maliitin ang sarili at tiniyak niyang sa malapit na hinaharap ay silang lahat ay magiging mga dakilang tao sa Tianyuan at ang mga taong ngayon ay kanilang tinitingala ay balang araw ay titinggala sa kanila at wala silang pagkakataong malampasan sila. Nang marinig ang pampatibay na ito ay yumanig ang kanilang mga puso at nagtanong si Pan Long kung paano sila magsasanay at mahinahong sumagot si Ming na sisirain nila ang kanilang kasalukuyang kakayahan at magsisimula muli. Ang lahat ay labis na nagulat at hindi makapaniwalang tumingin kay Ming ngunit ipinaliwanag niyang sa mundo ay napakahina ng kanilang pundasyon at kung hindi ito matibay ay paano sila makakaabot sa mas mataas na antas at tiniyak niyang ang pag-aalis ng kanilang kakayahan ay hindi makakasira sa kanilang katawan at hindi makakaapekto sa kanilang pagsasanay. Kahit sila ay naghirap ng husto upang marating ang kanilang kasalukuyang antas at ayaw nilang mawala ito sa isang iglap ay pinili pa rin nilang magtiwala kay Ming at alam nilang upang marating ang mas malayo at maging mas malakas ay sulit ang anumang sakripisyo. Para kina Gandhi at sa iba pa ay sinabi ni Ming na karamihan sa Tianyuan ay mga inapo ng mga Han kaya kailangan nilang baguhin ang kanilang mga pangalan at ipinaliwanag na ang mga alagad ng Heavenly Dao Sect ay gagamit ng mga karakter na Yuan, Shen Li, at Heng bilang kanilang henerasyon at binigyan sila ng mga bagong pangalan. Si Gandhi ay magiging Ganyu Anjian, si Odin ay magiging Ye Yuan Huang at si Francisco ay magiging Ye Yuan Lang at ang tatlo ay tuwang-tuwang nagpasalamat. Tumawa si Tang Sheng at sinabing siya ay magiging Tang Yuan Sheng at si Wu Qiong na ang palayaw noon ay Ji ay pinili ang pangalang Wu Yuanji at si Su Zishen ay naging Su Yuanzhen, si Pan Long ay naging Pan Yuanlong at si Bai Hani ay tulad ni Wu Qiong na pumili ng pangalang Bai Yuanxian. Si Tang Yuansheng ang unang tinawag at ipinaliwanag ni Ming na tiyak na naramdaman na nito na walang pagsupil sa Tianyuan kaya ang kanyang bilis ng pagsasanay ay magiging napakabilis tulad ng isang taong nagdusa ng husto at biglang pumasok sa isang marangyang buhay at ang kanyang katawan ay mabilis na tataba ngunit hindi ito mabuti kaya hinihiling niyang sa bawat maliit na antas ay dapat nilang maabot ang sukdulan at dapat silang magsanay ayon sa kanyang dating pamamaraan at ang prosesong ito ay magiging napakahirap at umaasa siyang handa sila sa pag-iisip. Tiniyak ni Tang Yuansheng na kung hindi nila kaya ang hirap ay hindi nila mararating ang kanilang kasalukuyang antas sa mundo. Tumango si Ming at sinabing tama ito at pagkatapos ay bigla niyang hinampes ang balikat ni Tang Yuansheng at isang malambot at malambing na lakas ang pumasok sa kanyang katawan at tuluyang winasak ang kanyang ilang dekadang pinaghirapang kakayahan at siya ay parang lasing na nag-urong-sulong na paglakad at bumagsak sa lupa dahil sa panghihina. Ipinaliwanag ni Ming na ang panghihina ay pansamantala lamang at babalik sa loob ng 15 minutes at pagkatapos ay ituturo niya sa kanila ang tunay na paraan ng pagsasanay at pagkatapos ay isa-isa ring inalis ang kakayahan ng 7 natitirang disciple. Tulad ng sinabi ni Ming ay pagkaraan ng 15 minutes ay sunod-sunod na bumalik ang kanilang lakas at nagkaroon muli ng normal na kalagayan. Ipinaliwanag ni Ming na sa pagsasanay bilang martial apprentice ay kailangang maging matibay ang katawan kaya sa susunod na kalahating taon ay sasanayin niya sila sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang pundasyon at espiritu at sinabing kahit siya noon ay hindi nagkaroon ng ganitong magandang practice kaya dapat nilang pahalagahan ito. Ang kanyang tinatawag na pagpapalakas ay sa pamamagitan ng pagbababad sa gamot, pag-inom ng mga pill, pagmamasahe ng inner force at paggamit ng mga formation at ang buong proseso ay mangangailangan ng napakalaking resources at ang bawat tao ay mangangailangan ng hindi bababa sa 100 milyong martial god coins ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito problema para kay Ming at hindi pa siya malulubog sa utang. Sa pagpapalakas ng kanyang mga disciple ay halos wala ng oras si Ming para sa kanyang sariling pagsasanay ngunit malinaw niyang nararamdaman na ang kanyang paglalakbay sa mundo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanya at hindi niya namamalayang naabot na niya ang middle grade Dao body at ang kanyang kaluluwa ay mas tumaas kaysa dati at maging ang kanyang katawan ay naging ilang ulit na mas malakas.
Sa kanyang mga libreng oras ay ipinagpatuloy niya ang kanyang flesh microcarving at matapos niyang makumpleto ang pag-ukit sa kanyang balat ay ang susunod na hakbang ay ang pag-ukit sa kanyang mga kalamnan na mas mahirap at mas masakit at ang mas mahirap pa ay ang pagkakataong ito ay mas malaki ang kakailanganin kaysa sa nauna na mangangailangan ng ilang bilyong longevity coins at sa kasalukuyan ay wala siyang ganoong pera kaya ito ay pansamantala niyang isinantabi. Ang kalahating taon ay mabilis na lumipas at matapos ang malaking pagsisikap at resources na ginugol ni Ming ay ang 8 alagad ay sunod-sunod na nagtagumpay sa kanilang pundasyon at formal na pumasok sa pagsasanay bilang martial apprentice at kahit handa na si Ming sa pag-iisip ay nagulat pa rin siya sa kanilang bilis ng pag-unlad. Halimbawa ay si Tang Sheng na sa loob lamang ng 7 araw ay umabot sa sukdulan ng martial apprentice at pagkatapos ay 9 na araw para sa sukdulan ng martial warrior, kalahating buwan para sa martial master, 1 buwan para sa great martial master at wala pang 2 buwan para sa sukdulan ng martial guru at ang iba ay hindi rin nagpahuli at umabot sa sukdulan ng martial guru sa loob ng kalahating taon at tila hindi na magtatagal ay papasok na sila sa supreme master. Ito ay nagbigay ng pressure kay Ming at habang pinapayagan ng 8 na magpatuloy sa kanilang pagsasanay ay nagmadali rin siyang sanayin ang Heavenly God 9 transformations at ang kanyang nakaraang pagsasanay ay nasa unang pagbabago pa lamang at ngayon ay nagpasya siyang subukan ng ikalawang pagbabago at nais niyang makita kung ang kanyang pagbabalik mula sa mundo ay nakatulong sa kanyang pagsasanay. Sa loob ng kanyang silid ng pagsasanay ay umupo siya sa sahig at pagkaraan lamang ng ilang sandali ay naramdaman niyang nagkakagulo ang kanyang divine soul na tila handa nang pumasok sa pagbabago at nagtaka siya kung ganito ba siya kabilis makakapasok. Ang sitwasyon ay lumampas sa kanyang inaasahan at madali niyang naabot ang tagumpay at ang kanyang divine soul ay lalong umangat at ang kanyang divine soul force ay umabot sa nakagugulat na 10 dragon na lakas at syempre ay sa prosesong ito ay nakakonsumo siya ng mahigit 10 bilyong martial god coins at kung hindi siya mayaman ay tiyak na nalubog na siya sa utang. Sa ikalawang pagbabago ng kanyang divine soul ay ang kanyang kakayahan ay tumaas ng hindi lamang ilang ulit at sa isang pag-iisip lamang ay tila humihinto ang oras at espasyo. Matapos ang pag-angat ng kanyang divine soul ay hindi siya nag-aksaya ng panahon at sinamantala ang pagkakataon upang sanayin ang ikatlong antas ng Grand Supreme Technique na 9 Revolutions Golden Body at ang 9 Revolutions Golden Body ay sadyang perpektong kapares ng Heavenly God 9 Transformations kung saan ang isa ay para sa katawan at ang isa ay para sa kaluluwa at ang kanyang 9 Revolutions Golden Body ay dating nasa ikatlong pag-ikot at ngayong siya ay Supreme Master na ay maaari na niyang sanayin ang ikaapat na pag-ikot na mangangailangan ng ilang mamahaling sangkap at nang tingnan niya ang presyo ay sapat pa naman ang kanyang pera ngunit ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabahala at naisip niyang kailangan niyang kumita ng mas maraming pera sa malapit na hinaharap dahil kung hindi ay hindi niya kayang tustusan ang kanyang sarili at ang kanyang paaralan. 1 taon matapos ang kanyang pagbabalik sa Tianyuan ay nagtagumpay si Ming sa ikaapat na pag-ikot ng Golden Body at ang kanyang katawan ay umangat sa isang nakatatakot na antas na kahit ang katawan ng isang Dharma Heaven Realm na deity ay hindi makapapantay sa kanya at ang susunod na hakbang ay ang ikalimang pag-ikot na mangangailangan ng antas ng martial arts saint. Sinabay Yuan Xian at ang iba pa ay umabot na sa sukdulan ng martial guru sa loob ng 1 taon at matapos ang isang panahon ng pagpapatatag ay pinayagan na sila ni Ming na sunod-sunod na pumasok sa antas ng Supreme Master at pagkatapos ay pinag-aral niya sila ng Grand Supreme Technique, Heavenly God 9 Transformations at iba pang mga teknik at ang pagkonsumo ng mga ito ay sadyang napakalaki at biglang nakaramdam si Ming ng matinding paghihirap. Walang magawa si Ming kundi ang hayaang magpatuloy ang kanyang mga disciple sa kanilang pagsasanay habang siya ay bumaba ng bundok upang maghanap ng mapagkakakitaan. Sa tahanan ng East Mountain King ay napakaganda ng kalooban ni Shen Yuanyi at sa loob ng 1 taon ay masipag niyang tinuruan ang kanyang asawa at anak at mabilis ang kanilang pag-unlad at nang malaman niya ang pakay ni Ming ay tumawa siya at sinabing sa paraan ng pagpapalaki nito ng mga disciple ay hindi katakatakang naghihirap ito. Mapait na ngumiti si Ming at sinabing alam niya ang hirap ng pagsasanay at nais niyang mabawasan ang kanilang paghihirap at sa pinakamababa ay nais niyang suportahan sila hanggang sa maging martial arts saint dahil kung hindi ay hindi sila makakatagal sa mundong ito. Tumango si Shen Yuanyi at sinabing kung nais nitong kumita ng malaki ay kailangan nitong humarap sa malaking panganib ngunit sa kabutihang palad ay may pambihirang kakayahan nito at tiyak na may katiyakan.
Nagliwanag ang mga mata ni Ming at hiniling na sabihin ito agad at ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na ang pamumuno ng Five Elements Divine Dynasty ay naging matatag na at sa tulong ng pundasyon ng 5 dynasties ay napakasagana na ng dinastiya at ang dating central capital ay naging divine capital at ang 4 na kabisera ay naging mga pansamantalang kabisera at sa mga lugar na ito ay may mga arena na maraming kalahok at sa mga eksklusibong lugar ay ang bawat pastahan ay umaabot sa mahigit 10 bilyong martial god coins. Kumunat ang noo ni Ming at sinabing ang 10 bilyong martial god coins ay katumbas lamang ng ilang 10,000 longevity coins at naiinis na sinabi ni Shen Yuanyi na ang isang taong buwis ng kanyang East Mountain ay hindi man lamang umaabot sa ganoon at nagtaka kung bakit ito nagrereklamo. Mapait na ngumiti si Ming at naisip na ang kanyang dating napakalaking kayamanan ay nagpabago ng kanyang pananaw sa pera. Umiling si Shen Yuanyi at sinabing tila isang malaking biyaya ang kailangan ni Ming at tumango ito bilang pagsang-ayon. Matapos mag-isip si Shen Yuanyi ay bigla niyang sinabing may narinig siyang balita na ang hukbo ng mga halimaw ay nagsimula ng makipaglaban sa Five Elements Divine Dynasty sa maliit na sukat mula nung nakaraang taon at ang dinastiya ay labis na natalo kaya mula sa taon na ito ay binago nila ang kanilang estratehiya at pinayagan ang pagtatatag ng mga grupo ng mersenaryo. Nagtanong si Ming kung ang ibig sabihin nito ay nais nitong magtayo siya ng isang grupo ng mersenaryo at maglingkod sa dinastiya at ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na ang mga gantimpala ay sadyang napakalaki, ang pagpatay ng isang First Realm Dharma Heaven na Demon God ay magbibigay ng 1 bilyong martial god coins ang Second Realm ay 2 bilyon ang Third Realm ay 4 na bilyon at patuloy na madodoble hanggang sa Ninth Realm na nagkakahalaga ng 25 bilyon at 600 milyong martial god coins. Nakita ni Ming ang isang magandang pagkakataon upang kumita ng pera dahil sa kanyang kasalukuyang lakas ay wala siyang kahirap-hirap na pumatay ng mga demon god sa Dharma Heaven Realm at sa panahon ng kaguluhang ito ay isa itong mabuting paraan upang magkapera at bukod pa rito ay ang pagsalakay ng mga halimaw sa Tianyuan ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatulong kahit sa maliit na paraan ngunit mayroon pa rin siyang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Tinanong ni Ming si Shen Yuanyi kung ang panig ng mga halimaw ay mayroon bang napakaraming demon god na maaaring patayin at ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na ang puwersa ng mga halimaw ay sadyang napakalakas at sinasabing mayroon silang 100,000 demon god at bukod pa sa mga ito ay sa bawat 1,000 halimaw na sundalong mapapatay ay makakakuha ng 100 milyong martial god coins at dahil bihasa si Ming sa killing formation ay madali niyang kikitain ang ganitong uri ng maliit na pera. Nagtanong si Ming kung saan ang kasalukuyang larangan ng digmaan at ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na ang labanan ay wala sa Tianyuan kundi nasa Demon God Continent na noong panahon ng Ancestral Origin Continent ay kabilang sa pinakapusod na rehiyon at mayaman sa resources at sa kasalukuyan ay puspusan nitong sinasalakay ng Five Elements Divine Dynasty kaya doon nagkaroon ng alitan ang dalawang panig. Nagtanong muli si Ming kung ang Demon God Continent ay mayroon lamang mga halimaw at sumagot si Shen Yuanyi na hindi lamang ito dahil bukod sa mga halimaw ay mayroon ding mga demonyo at blood clan na naninirahan doon at ang mas masahol pa ay marami ring sinaunang mababangis na halimaw ang naninirahan doon at narinig pa niyang ang kontinenteng ito ay isang hunting ground ng isang super civilization kaya panapanahon ay pumupunta sila roon upang mag-hunt kaya ang Five Elements Divine Dynasty ay hindi nais na sakupin ito kundi nais lamang kumuha ng ilang resources. Sinabi ni Ming na kung ito ay isang hunting ground ng isang super civilization ay tiyak na napakadelikado ng mga halimaw doon at sumagot si Shen Yuanyi na sa lugar na may panganib ay mayroong pagkakataon at mas pinahahalagahan niya ang resources doon kaysa sa gantimpala sa pagpatay ng mga kalaban at sinasabing ang mga mahiwagang sangkap at immortal na gamot ay sadyang napakarami sa kontinenteng ito at kahit paminsan-minsan lamang na pagpupulot ay nagkakahalaga na ito ng hindi bababa sa 100 milyong martial god coins at naniniwala siyang sa kakayahan ni Ming ay tiyak na kaya niya ito at may kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Tumango si Ming at sinabing hindi na siya magtatayo ng grupo ng mersenaryo dahil ang kanyang mga disciple ay napakahalaga at hindi niya sila hahayaang lumabas hanggang sa maging martial arts saint at sa pagkakataong ito ay siya lamang ang pupunta at habang siya ay wala ay hiniling niyang bantayan ni Shen Yuanyi ang kanyang mga disciple. Tiniyak ng East Mountain King na hanggat nasa loob ng East Mountain ay walang manggugulo sa Heavenly Dao Sect. Agad na bumalik si Ming sa kanyang paaralan upang mag-iwan ng mga tagubilin at ng araw ding ito ay nagtungo siya sa Divine Capital.